is that napofall tayo o mas lalo tayo napapahamak. Even, di ba nga sa John chapter 8 verse 44, anong tinawag ni Jesus Christ kay Satan? Kung naaalala ng mga 4D student dito. John chapter 8 verse 44 said, Satan is the father of lies. So deception is the primary strategy for Satan, and most of the time, when we fall into this sin, it is because you believe that something wasn't true. Kami sa napapahamak tayo, naniwala tayo sa hindi totoo. Example, meron na ang SOP sa production. Pero minsan mo lang ginawa, hindi sundin. Dahil ang dami namang gumagawa, dahil hindi sumusunod. Pero ikaw, Kristiyano, minsan mong ginawa, ikaw ang nahuli. Pero Erika, wala ba namin gumagawa? Minsan ko lang ginawa, ako pa yung nahuli. Because you believe na hindi ka mahuhuli. Tama? You believe, ang dami gumagawa nito, hindi naman niya nahuli, di ba? Pero kasi alam niyo kung bakit ka nahuli? Kasi anak ka ni Lord. At ayaw ni Lord na sa kanyang mga anak, may mandrugas, may mandaraya, may mangumoto, at kung ano-ano ka. Because God called you. Nilinis ka ng Panginoon, tinaggal ka sa putikan, tapos magtatrabaho ka ng mandaraya. Hindi yan nahayaan ng Panginoon. Kaya kung ayaw mo mahuli, huwag mong gawin. Amen? So huwag mong paniwalaan yung ginagawa nila. Kung sakali man di sila nahuhuli, in the end, kay Lord na lang sila managot. Ganun lang yun eh. Kung hindi man sila huwag kayo mabahala. Bakit napaka-unfair naman dito? Sino kakamal-kamal sila ng ganito? Ano talaga ako? Hirap na hirap dito. Because that is the devil wanted you to think. Para ma-fall ka na gawin din yung mga bagay na ito. So kung ano man idagdag natin sa kamarunong ibawas natin is that, yun na mga kapatid, siguradong galing yan sa kaaway. Kaya nga, napakahalaga rin, miski sa normal conversation natin mga kapatid, sa ating kasama ng trabaho, kailangan din ma-practice natin ito. So anything more than saying yes or no is an opening the door to saying that some things are more true or less true rather than simply true or false. Medyo magulo, pero linawan natin. Bigyan ko kayo ng example. Bakit parang trap pagka ito'y nagdali ng konting katotohanan, konting kasinungalingan? May na-damage na device sa akin. So, sabi nung boss ko, i-translate mo naman tong report ko. I-translate ko tong report ko. Yung report niya. Tapos nakita ko, hindi naman ito yung nangyari yan. Sige na yan, kasi pag sinabi natin yung totoo, malalagot tayo. Okay, ito, mga hapon ngayon, ka-meeting nila. Sinama pa ako doon sa meeting ng mga hapon. Akong ginawang tagapagsalita kasi ginawa ko ang English yung report nila. Sinabi ko, ni-report ko lang naman yung ano sinabi niya. Ay, ito na, ang dami ng tanong nung hapon. Sunod-sunod na yung tanong. Tapos, ay, sumagot niyan, bahala kayo dyan. Sasagot ko dyan. Pag sinungaligin niyo pa ako, sabi ko doon sa boss ko. Tapos, tignan niyo rin itong bata kayo. High school. Nag-cut off yung class. No? Tapos, hindi nila sinuhuli ang bahay. Nagkakayo sa klase. Pagdating mo sa bahay, nalaman ng tatay-tanay ko na cut off yung klase, no? Saan ka nagpunta? Pinag-Teresa gumawa po kami ng project. Saan project? Sa Pilipino po. Anong project? Naggawa po kami. Nasaan? Ang dami tanong, hindi mo ba? Kasi alam ng ating mga magulang kung tayo nagsisinungaling o hindi. Totoo yan. Kaya habang ikay nagsisungaling, habang ikay nagdagdag, nagbago sa katotohanan, it's open the door to interrogate you more. Pero kung sabihin mo, nagkatong classes po kasi kami, tapos nagkatong po yung klase, nagpunta po kami doon kasi nagaya kami manood ng sine. Sorry po, nanay. Tapos. Diba? So, that truth again will set you free. Ito sinasabi ko sila. Kung sabihin natin yung totoo, and then, what we could now move on the next step. Kaya ano nangyari, 3 buwan silang nagpapaliwanag doon sa hapon. Ang mga hapon hindi nyo pumaano dahil strict talaga sila. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin yata sila tapos. At
least na-set free na ako sa inyo, sabi ko dun sa boss ko. Kasi pinaikot-ikot nila. Kaya napakahalaga po na kapag ikay nagsalita, di ba napakasarap, na kapag ikay nagsalita, ayoko nga. Wala ka na kailangan maliwanag, no? Sabi mo, nag-troubleshoot ka ng machine. Kasi ito yung sira. Sige, bili tayo ng pyesa. Hindi ka tulad nag-troubleshoot ka ng machine. Talaga yan. Tapos pupunta pa siya doon. 3 oras na ginugol mo doon sa bed. Di sana nung una pala siya na yung pumunta. Parang ganun yung magiging pakiramdam mo, no? Magaling ka pala. Hindi na lang ikaw yung pumunta. Pinagod mo pa ako doon. Hindi ko ba? Pero once na ma-develop yung integrity sa iyong kapatid, anything that you say, they will believe you. Because that's the 4th reason why our yes should be yes means yes and no should be means no. Is that because God calls His people to be witness. Hindi importante na mga kapatid. Our theme for the month is sober. Nag-ahasik na salita. If we will not going to develop integrity in our life, everything that we will going to utter on our lips will be always a question mark sa mga kapatid. So, God calls His people to be witness. What would it look if you were known for telling the truth? Anong pakiramdam no? Pagka ikaw yung kilala na nagsasabi ng totoo. So, we will be looked upon by the word as trustworthy. Makikita tayo na trustworthy. Whatever you said would be believed by others. Now, that the kind of witness is God is looking for. Ito yung hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga tagapamahayan. Every time na sabihin mo, is katotohanan. Napakadali ko mga kapatid maghayag ng salita ng Panginoon kapag ikinabumuhay sa katotohanan ng Panginoon. Hindi mo na kailangan mag-go through sa heavy schooling, no? Brother, hindi pa ako makapag-share kasi ngayon, mag-enroll muna ako sa Bible school. No. Just live in the truth of God. Just practice integrity in your life and you will be a powerful witness of God sowing His word. That's the key point, mga kapatid. Kung paano mo ipinapamuhay yung salita ng Panginoon. There would be no question. Every time that you will go to say, praise the Lord, someone will be blessed. Hindi someone will go to praise their iron. Siya na ba nag-praise the Lord? Grabe yung tanong eh. Grabe mang lakit yun. Grabe mang opera yun. So, these are the kind of people God chose in the past to carry His messages. So may mga tao ginamit ng Panginoon na trustworthy person na naging powerful yung pag-share ng salita ng Panginoon. Una is si John the Baptist, di ba? On John chapter 1 verse 6 to 7. There came a man sent from God whose name was John. He came as witness to testify about the light so that all might believe through him. So John was known for telling the truth like it is not fooling or kung katotohanan, di ba? Di ba nga? Ito yung maganda kay John pa isa, no? Kung paano nakita niyo yung talagang sinasabi niya na merong Messiah. It is when the people already try to worship Him. Diba? Ano sinabi niya? There's someone na darating na miski ako, hindi worthy mag-antay ng kanyang sacrifice. That is the truth. Jesus Christ is the only one that John is preaching, that John is sharing. So nandun yung integrity, hindi na bago pagmula noon hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So Luke also was a faithful witness. Si Luke, sabi sa Luke chapter 1 verse 1 to 4, inasmuch as many have undertaken to compile an account of the things accomplished among us, just as they were handed down to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word, it seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning to write it out for you in consecutive order, most excellent Theophilus, so that they may know the exact truth about the things you have been taught. So si Luke binasa niya yung exact na natutunan niya. Wala siyang binago. Ito yung katotohanan na nakasagot sa salita ng Panginoon. And then also, si Paul din sa Acts chapter 24, verse 26, verse 14 to 18, the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. But get up and stand on your feet,
For this purpose I have been appeared to you, to appoint you a minister and a witness, not only to the things which you have been seen, but also the things which I will appear to you, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending you to open their eyes, so that they may turn from darkness to light, and from the domination of Satan to God, and that they may receive forgiveness of sins, an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So si Paul was a persecutor of God. Si Paul is tumutugi sa mga Kristiyano, but when God uses Paul, Paul become a great witness of how God can transform a life. So you don't have any excuse, kapatid, para hindi magamit ng Panginoon. Kung sabihin mo na, marumi ako, Brother Eric, I am a sinner. Si Paul nga, pumapatay pa ng mga Kristiyano. But still, God uses him. So that means you are told to testify the goodness of God. Huwag mo isa walang bahala ipagtawag sa iyo. Nagawin mo sa paglakad mo, nahihayag mo ang salita ng ating Panginoon. So we see Paul, we see John, and we see Luke as witnesses of God. Pero hindi lamang po sila, mga kapatid. Kalimutan ko, meron pala po yan. Yan, verse. And then, meron pang isa. Ako yung mga kapatid, second Timothy. Yan. Second, all of God's people are to be witness. So Isaiah chapter 43, verse 10 to 13. Kayo po mga kapatid, lahat ng tinawag ng Panginoon. Sino tinawag ng Panginoon dito? Amen. So you are witness of God, right? Amen. So sabi dito, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I've chosen, so that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, and there will be none after me. I am the Lord, and there is no Savior besides me. Sabi niya, it is whom I declare and save and proclaim it. There was no strange God among you. So you are my witnesses, declares the Lord. I am God, and I am God, even from eternity I am He, and there is none who can deliver out of my hand and act, and who can I reverse it. Also in Acts chapter 1 verse 8, before ascending into heaven, Jesus told the apostles, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. And also, 2 Timothy chapter 2 verse 2, pinasa ni Paul yung pag-share kay Timothy, no? So the things which you have been heard from me in presence of my witnesses, entrust this to faithful men who will able to teach others also. Ito yung pinasa sa atin ng mga disciples. If you are declaring that you are with God, if you are declaring that you met Jesus in if you're declaring that I am a friend of God, makakama, di ba? Then, you have this last. You have been given this great opportunity to be a witness of God. Kaya natin ito pinag-aaralan, mga kapatid, is that because, like what I've said, the world will try to cross-examine you. Kaya maging totoo ka sa iyong pananampalataya. Kung ano ang binibigas ng iyong bibig, gawin mo. Kung sinasabi mo mabuti ang Panginoon, ipakita mo yung kabutihan ng Panginoon. Diba? Kayo ang buti ni Lord, pero ikaw, nagtutungo ka sa bagong empleyado, napakasungit mo. Sabi mo, mabuti si Lord, sungit-sungit. Diba? Sabi nga, di ba? Talk what we walk, and walk what we talk. Diba? Pagbuhay natin at sinasabi mga kapatid. So each of us who is faithful witness must entrust God through to other faithful followers of Christ. Kailangan maipasa natin itong mga principles. Especially now, di ba? Marami na yata sa inyo nag-undergo ng E12, right? Are you blessed sa E12, mga kapatid? Yes! So, ikaw, nakagraduate ka, hindi ka pinaka-graduate yan para magkaroon na ng certificate. You must pass it
maghanap kayo ngayon ng mga baby ninyo ngayon. Maghanap kayo ng yung mga madi-disciple. So that maipapasa rin ito, at nang sabihin siya, maipapasa niya rin ito. Kaya ang parang sinasabi sa mga, sino ng mga mentor dito? Pag mentor, that excited kayo mga kapatid pagka mag-iipon lang kayo excited, baka pag mentor kayo, mag-start na tayo. Hindi ko mag-umpisa magbasa. Wala man lang excitement na yun. Nagsalita ng Panginoon yung ating iyayan, dapat meron tayong excitement mga kapatid. You are a sower of God mga kapatid. Kaya ang ating challenge sa umagang ito na ibinigay ng Panginoon, medyo mahaba. Anong hinahanap ng Panginoon? God is looking for trustworthy people, men and women of integrity, who will affirm the truth and resist the lies of the devil. People who can save in the final judgment and who can be trustworthy witnesses, through whom more people, ito yung challenge, through whom more people can be saved through faith in Jesus Christ. If you become a powerful witness of God, if you are a Christian of integrity, a reflection of God's integrity, mga kapatid, you will be a powerful witness of God. Many people will going to believe in Jesus Christ. So, are you that man? Are you that woman? Are you that man or are you that woman? Anong sagot niyo mga kapatid? Yes or no? Yes. Yes. O yung yes nyo, nag-yes kayo ngayon. Alam nyo na yung kasama ng yes, mga kapatid, nag-yes kayo, Amen. So, as a conclusion, mga kapatid, bilang ating pagtatapos, ano po? Yan, conclusion. If you walk under the influence of the Spirit of Truth, saan nyo makita yung Spirit of Truth? Salita ng Panginoon. If we walk under sa guidance ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon, what doubt? We can be people whose yes means yes and who will not fall under the judge. Are you desiring to be that man or woman? Amen. So kung yan po ang iyong dinidesire, tingin natin kay Lord na ma-reflect sa ating buhay yung integrity ng ating Panginoon. So that in our life, we will be great, powerful, and a true witness of God's goodness in our life. Amen? Let's all bow down. Hallelujah. Lord Jesus Christ, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, again for this wonderful morning that you've given to us. Yes, Lord, there are many times in our life that we say, yes, Lord. Napakadami na po, Panginoon. Hindi na namin mabibilang, Panginoon. And we would like to say sorry, Panginoon, if sometimes nagbabago-bago, Lord, ang aming mga sagot. Or hindi na uma, Lord, sa aming mga kinikilos ang aming mga sinasabi or mga sinasabi. But this morning, Panginoon, you taught us a very great value. How we will go to care, Panginoon, sa aming po mga sinasabi. Lord, make us a man and woman of integrity under God, a trustworthy witness of your word. At kung sa mga sandaling ito, kapatid, sa buhay mo, hindi mo pa naranasan ang pag-ibig ng Panginoon, hindi mo pa nakita yung kapayapaan sa ating Panginoon na nagsasabi na ikaw ay isang anak ng Diyos na tinawag ng Diyos mula karumihan at nilinis niya upang ipamuhay ang kanyang salita. Or somehow hindi mo pa alam o hindi mo pa nadeklara sa sarili mo that you are a witness of God. Kapatid, ito ang pagkakataon na inulaan ng Panginoon para sa iyo. Kung sa buhay mo nagdi-desire ka na maging witness ng Panginoon, makita ang kadakilaan ng Panginoon, ang una mo kailangan gawin, itanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung handa kang buksan ang iyong puso sa kanyang kabutihan, kung handa kang buksan ang iyong puso sa kanyang kapayapaan, pati itong pagkakataon na inulaan ng Panginoon para sa iyo. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, ikaw lamang at ang Panginoon na umusap sa buhay. Kung hindi mo pa talaga fully nasusurrender ang iyong puso,
ang iyong buhay sa Kanya. Hinihintay niya ang iyong kasama. Sa iyong pagtaas ng kamay, ito'y nangangahulugan na sinasabi na, Lord, gusto ko maranasan ang iyong magalingan. Gusto ko maranasan ang iyong kapayapaan. Higit sa lahat, gusto ko maranasan ang iyong kaligtasan. Sumusuko ako sa iyong Panginoon at humihingi ng tawad sa akin. Pagod ka na sa iyong buhay, kapatid mo na hihirapan ka na narito ang Panginoon sa umaga. Hihintayan mo sa kasal. Sa pagtaas mo ng iyong kamay, mararamdaman mo ang kamay ng Panginoon na inaabot ka. Yes, salamat sa kamay ng Panginoon. Yes, Lord, salamat sa Panginoon. May kapatid, wag mong itinin ang inasa harapan ng inasa. Salamat po. Ikaw naman kapatid, matagal ka na nasa Panginoon at minsan ang iyong pamumuhay ay hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabihin natin, nagkulang tayo sa Panginoon. God wants to reaffirm mo yung pananampalataya sa Panginoon. Kung kayo nagdalalas na muli maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay, nariyan muli ako sa Panginoon. Buo ka niya tatanggapin ka pa. Taas mo rin ang iyong kamay. Sabihin ng Panginoon, mula sa mga sandaling ito, hindi ko naisip na maging sa piling mo, Panginoon. Hindi ko naisip, Panginoon, na mayakap mo. Muli ko naisip, Panginoon, na ma-guide mo. Muli ko naisip, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Kaya, Panginoon, ako sa iyong piling, Panginoon, mawawala ang makalungkutan na meron sa akin. Mawawala kung ano man mga bagay na nagpapagulo sa aking isipan. Maraming salamat. Maraming salamat. And Lord, nakikita mo, Panginoon, yung mga anak sa umaga nito, God, na nagtaas ng kanilang mga pangangailangan. Patagpuin mo nga po ang kanilang pangangailangan. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na magpakita sa kanila ng iyong mga plano, O dear God. At ikaw nga po, Panginoon, patuloy na mag-lead sa kanila, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng iyong kalulugan. Panginoon, aking pagdalangin, dear God, sa iyong mga anak na ginagamit sa lugar na ito, Panginoon. Speak blessing upon blessing sa kanilang mga mga. Lord, nakita mo kanilang pagpapagal, Panginoon, nakita mo kanilang, Panginoon, na pag-obey sa iyo, dear God. At dalangin ko, Panginoon, na huwag nila itong makita at sacrifice, Panginoon. At makita nila, Panginoon, na isang obedience, Panginoon, sa pagmamahal nila sa iyo. Lord, tatagpuin mo rin po ang kanilang pangangailangan nila. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, dear God. At speak blessing upon blessing, Panginoon, sa kanilang buhay mula financially, Panginoon, spiritually, Panginoon, emotionally, Panginoon, physically, O dear God, Lord. Pwedengin mo, Panginoon, ang lahat ng mga. At Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na may taas na nakilala sa iyo. At Lord, sa aming lahat, Panginoon, nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon. Aming pong samot dalangin, dear God. The next time that we will going to say yes, it will be based on your truth. It will be affirmation of your truth, of your God. At Panginoon, pamumuhay, Lord, sa aming mga buhay, or basta sa pamuhay namin, dear God, ang integrity, Panginoon, so that we will become a powerful witness, Panginoon, ng iyong salita. Lord, hindi po namin ito kakayanin, Panginoon, sa aming mga sarili. Kaya, Panginoon, aming pong dalangin, Panginoon, that your power, guidance, knowledge, mercy, and wisdom, Panginoon, ang gumabay, Panginoon, sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Sa ilamang pagdigan namin kami pinabig ang aming pinakamataas. Mapulit pagsabay na salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.